Hello, what's up guys? Welcome back to Good Boy Production at nandito tayo ngayon para magbigay ng prediction video. Maraming salamat sa mga nandito pa rin. Kung bago lang kayo rito, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like, share yung video natin. Kung di nyo naman ma-share, kahit ulit nyo na lang para marakamit sa iba. Pero pa man, di ko na tayo mapaborit yung artist. Nandito na tayo para mag-predict kasi yun lang naman yung re-request sa atin. So gagawin natin ito guys. At ito nga pala ay requested ni Komi-chan TV 7279. Sabi niya, thanks Sir Plan, baka trip mo din gumawa ng prediction video sa paparating na Vuelta Balintong Club. Sir, kita-kits sa event, topic na lang ako pag nagkita-kita. Ganun pa man guys, hopefully makapunta ako sa Vuelta Balintong sa 20 at kung mapunta man ako doon, sana magkita-kita tayo at manonood lang ako doon. Makapagpa-picture din ako kay Arid kasi gusto ko makapagpa-picture sa kanya. Ganun pa man guys, maraming salamat kung bago lang kayo, mag-subscribe na kayo sa video natin at nasa ganun, dumami pa yung komunidad natin at may masabi man ako hindi maganda, kayo na pong bahalang pasensya. Guys, gawin na natin to guys at so umpisa, bago ko lang tayo mag-start, bigay ko lang yung Federico Music Producer in California, mga audio engineer at the same time master educator sa LLB, master practitioner of play psychologist. Gawin na to guys para makarami tayo sa description ng yung personal channel ko kung gusto namin mag-rap o kumanta. Makita na niyo kung qualified ba ako magsalita. Gano'n pa man, umpisa na natin. So, GL versus Husky. So, sa tingin ko, pwedeng makuha ni GL yung laban na to dahil sa tingin ko, mas define, mas klaro yung mga punches ni GL at kung pwedeng matalo si GL sa laban na to, kundi split decision. Pero sa tingin ko, first and third round pwedeng makuha ni GL kasi alam ko yung format ng mga rounds niya. Pero pwedeng makuha ni Husky kung di siya magpabaya, especially sa first round. Kasi si Husky, medyo mahaba siya mag-create ng skit. So, sa tingin ko makuha ni GL yung unang laban na yan. Tapos, sa unang laban, GL versus Husky, pwede kong ibigay kay GL. Tapos, GL versus Raffian, siguro madugong laban to. Pwede pa rin magkaroon ng split decision, pero makuha pa rin to ni GL sa kadahilan ng si Raffian kasi tuloy-tuloy yung punches niya to the point na na-overwhelm tayong lahat na hindi natin nakita at nakakalimutan natin yung mga punches niya. Pero si GL, after ng punches niya, very defined yun na pag narinig mo yung punches na yun, may punches talaga, tapos mapapahinto ka, ma-analyze mo. Pero kay Raffian, may punches siya, parang hindi pa yun yung punches, parang meron pang punches na isa. So, kailangan din talagang ma-define na much better yung punches na yan. Kasi para ma-count siya talaga. Even though maraming punches na ginagawa si Raffian, ang hirap din talagang bumasa doon, lalo na pag tuloy-tuloy siya. So, parang hindi tayo makapagpahinga at hindi natin ma-digest yung punch na yun. So, sa tingin ko, pwede makuha ni Raffian yun via split decision. Pero sa tingin ko, makuha ni GL yun first and second round or first and third round kung hindi siya magpabaya. Kasi sa tingin ko, dalawang laban. So, GL versus Husky, GL versus Raffian, pwede makuha pa rin ni GL. Pero kay Lipram versus Ban, obvious na yung pwede kong ibigay kay Lipram dahil si Lipram talaga very defined na, very explosive. Sa tingin ko, very blessed si Lipram pagdating sa mga punches kasi nakita niya yung mga, nang malinaw yung mga dapat na sabihin. Kay Ban naman, pakiramdam ko, yung mga atake niya is solely nakabase sa kung paano niya ipipis yung crowd. So sa tingin ko, mas malakas yung gagawin ni Lipram kasi yung difference dito nakikita ko na ipapahiya niya si Ban kasi 'di ba medyo si Lipram kasi siya yung tipo ng tao na malakas mag-asar. So sa tingin ko bubulihin niya si Ban especially kung saan siya nanggaling. But big props pa rin kay Ban kasi nakaabot siya. Na I'm very proud pa rin kasi nagagawa niya yung mga bagay niya. But sa tingin ko pwede talaga makuha ni Lipram yung laban niya. Wala nang split decision, makukuha niya agad yan first, second round, even the third round. So, kung third round man, bonus na lang yun. Ngayon, Katana versus St. Ice. Sa tingin ko, pwedeng manalo si Katana kasi ang ano niya, ang atake niya palaging cool to heavy, palagi yung kalahati ng round niya, patawa, comic, parang relax-relax lang. Nakikita mo yung difference ng rounds niya kung saan yung kalahati ng rounds niya palagi parang relax, papunta dun sa heavy part. So parang pinapakita niya mga muna flaws ng mga kalaban niya, inaasar niya muna, parang pinapakita niya. Ang estilo kasi, ang formula ni Katana, which is very genius para sa akin,
pinapakita niya yung problema, tapos sa buong round niya, yung kalahati ng round niya, pinapakita niya yung problema ng artist. Tapos yung kalahati ng round niya, pinapakita niya kung paano niya susolusyonan yung problema ng artist niya base sa panglalait. So parang ganito ka lang, ganito ka, ito yung ginagawa mo. Tapos pagdating sa kalahati ng round niya papunta sa dulo, doon ka lang niya lalaitin kung paano niya. Parang problem solving yung ginagawa ni Katana. So sa tingin ko pwedeng manalo si Katana doon. Kasi sa tingin ko rin, yung ginagawa ni Saint Ice, effective pero mawawalan siya ng effective sooner or later. Kasi palagi na lang inaabangan yung idea ng pag-freestyle niya on the spot. So, para pakiramdam ko, yun din yung inaabangan sa kanya na gagawin niya sa laban ng Katana. Which is para sa akin medyo masakit din kasi parang wala na silang pakailam sa kung anong gagawin na rounds ni Saint Ice. So, kailangan taasan ni Saint Ice yung expectation ng mga tao na parang huwag kayo maghintay sa freestyle ko, kailangan valuein nyo rin yung gagawin kong rounds. Kasi yung rounds ni Saint Ice medyo sa akin, parang kailangan niya talaga kung saan maging confident siya sa mga punches niya at hindi siya dapat huminto at consistent dapat siya. Yung flow ng bawat schema niya dapat maging maganda. Yung parang hindi siya mauutal na parang humihinto siya, na mawala yung momentum niya at very obvious sa camera. So, importante talaga na parang matutunan ni Saint Ice na parang habang lumalaban siya, parang kinakausap niya yung kalaban niya nang hindi niya pinipis yung crowd. So yun lang naman para sa akin, para maging dynamic yun. At pakiramdam ko hindi nawawala yung attention ko. Parang kailangan dire-diretso at doon ka lang manatili sa kalaban mo. Doon ka dapat magbigay ng attention. So sa tingin ko pwedeng manalo din si Saint Ice. Sa tingin ko sa witty, sa game plan niya, pero I'm pretty sure magiging split decision. So, ganun pa man, M-Zyte versus MP3. So, sa laban ni Katana versus Saint Ice, pwede manalo si Katana. Kung makuha man niya ni Saint Ice, I'm pretty sure split decision. Ganun pa man, guys, kay M-Zyte versus MP3. Si MP3 magaling Karamihan ng mga ginagawa niya, pakiramdam ko nakuha niyan kay Tipsy D. Kasi may mga formula siya o mga lines siya na parang almost hawig kay Tipsy D. But sa tingin ko, makukuha yun ni M-Zyte. Hindi ko alam ba't marami may ayaw kay M-Zyte pagdating sa ugali daw niya. Ako hindi ako apektado. I mean, wala akong galit kay M-Zyte, di ako naiinis sa kanya. Pero pag battle rap, battle na, kailangan mo talagang tanggalin yung emotion na yun. Kasi maraming mga tao na naapektuhan yung pagka-idol nila kay M-Zyte dahil lang meron siyang ugaling ganito. Para sa akin, very, very immature yung ganong klase ng bagay. Hindi ko pwedeng i-disregard yung talento ni M-Zyte. Mabigat na MC si M-Zyte at nakita ko yun. Kailangan niya lang talagang wag lang pahabain masyado yung setup niya, and at the same time, sa tingin ko, mas kailangan niya pa maging mas marahas sa panahon ngayon dahil yung mga laban ngayon talaga, parang lahat mararahas So sa tingin ko, kailangan maging mas marahas pa si M-Zyte as maging yung personals niya kailangan gamitan niya ng mas matalinong creativity. Kasi parang minsan, kaya lang naman parang naboboring yung mga tao kay M-Zyte dahil pakiramdam nila, expected na nila yung sasabihin. So, very, nila, parang alam ko na yung mangyayari, alam ko na sabihin. Pero, kailangan din niya talagang parang mag-iba talaga ng paano niya dadalihin yung konsepto na yun sa ibang dimension. To the point na, hindi na between comparison ng sarili niya sa kalaban niya, kundi kung paano niya wawasakin yung tao na to gamit yung talagang kakaibang mga elemento. Kasi usually kasi merong si M-Zyte na parang nako-compare niya yung sarili niya sa kalaban niya, tapos parang doon niya nakikita yung idea ng degradation. Parang dinidegrade niya yung kalaban niya sa pamamagitan ng pagkukumpara. So sa tingin ko, pag nahanap niyo yung idea na parang i-degrade lang kita kahit hindi ko na gamitin yung sarili ko, pwede kitang i-degrade. So yun, pwede kong, sa tingin, hopefully, kasi nakapagpahinga si M-Zyte, sa tingin ko, mas magiging malakas sa ngayon. Hopefully lang makita natin yung difference between sa dating M-Zyte. Pistolero, sa tingin ko panalo si M-Zyte dito. At kung makuha man ng MP3, hindi ko alam kung paano niya makukuha yun kasi sa buong rounds ng MP3, merong isang punches lang na nakikita ko palagi na sa tingin ko kayang lumaban. But other than that, kailangan marami kang punches MP3. At sa mga nakaraang mga laban mo, parang isa, dalawang punches lang. Kung kalaban mo si M-Zyte na heavyweights, so napakahirap nun, di ba? So, between Pistolero versus Invictus, I'm rooting for Invictus sa laban na to. Sa tingin ko malalas na si Pistolero dahil sa nakaraang laban ni Pistolero parang na-expose siya ni, ewan ko, Shernan ba yun? Kasi
sa totoo lang, wala na masyadong masusuri kay Pistolero dahil sa kadahilan ng yung personals niya define na. So parang very presentable na siya, nandun na siya, package na siya. So wala na tayong masusuri pa. Pero kay Invictus, napakaganda yung ginagawa niya kasi pakaramdam ko masterclass yung pwede maganap between yung personals na paninira ni Pistolero, gamit naman yung creativity na talento ni Invictus sa pamamagitan ng paano gagamitin yung sulat niya. Kasi define niya yung kay Pistolero, magaling na siyang parang magawa ng personal, yung paninira na yun, which is okay, parang wala na, magre-react lang tayo, wala na tayong susuriin. Pero kay Invictus, pwede pa tayong masuri, karoon pa siya ng double. Tandaan niyo palagi guys, yung double entendre, mabigat yun, kasi double yun eh. So double yung punches, the more na marami kang double entendre, triple entendre, mas malakas. Kasi hindi lang siya basta counted as one punches, counted as two punches mo siya, kasi hindi mo alam na double pala yun. Diba? So ganun lang yung nakikita ko guys. So pwede makuha talaga ni Invictus yung laban na yun. Hopefully makuha niya kasi sa tingin ko, deserve ni Invictus makakuha ng applause at and sa tingin ko kasi very reserved na tao si Invictus kasi friends ko sa Facebook. So nakikita ko yung mga posts niya dumadaan minsan. At nahihiwalay niya yung magiging artist niya bilang isang individual normal na tao. So very humble. So hopefully makuha ni Invictus. At kung makuha man yan ni Pistolero, siguro split decision. Pero hopefully makuha ni Invictus yung laban kasi I'm rooting for him kasi yung mga pinapakita niya mga laban intense at malakas. So sa tingin ko deserve niya ng malakas na performance at ngayon nakapagpahinga pa siya. Pero hindi ko pwedeng tanggalin yung idea kay Pistolero dahil lang sa mga nakaraang laban niya nakita ko yung flaws at pwedeng itapat sa kanya. So hopefully lang hindi magpabaya si Pistolero kasi pwede ko sa kanyang ibigay yung prediction na to. Pwede siyang manalo talaga. Pero kung bibigyan ko ng timbang mula sa past battle at recent battle, parang doon mo na, yun lang kasi yung kaya mong gawan ng timbangan eh, yung nakaraang laban nila. So sa nakaraang laban nila, mas nakita ko yung mga battle na request sa akin galing ng Kumu, galing sa ganito. Nakita ko yung pag-elevate at saka improvement ng Invictus to the point na talagang may intensity talaga at hindi rin biro yung mga elemento na ginagamit. So, makuha ni Invictus. Tapos, sa laban naman ni J Black versus Slack 1. So, si Slack 1 na-appreciate ko na yung ginagawa ni Slack 1 pero hindi ko talaga pwedeng i-disregard na pwede talagang manalo si J Black. Kasi nung mga nakakatulad ng laban niya kay GL, almost close talaga sila. At doon sa idea na nakuha niya yung second round mula sa 1 minute. So sa tingin ko pwede makuha ni J Black yung laban. Hopefully sipagin lang siya magsulat. Yun lang yung para sa akin. Hopefully sipagin siya magsulat kasi sa tingin ko malakas yung ginagawa ni J Black. At meron siyang kakayanan talaga manalo. At si Slack 1, pakiramdam ko malakas siya sa pagre-rebat but para sa akin hindi ko binibigyan ng puntos. Kumbaga, ang rebat kasi parang para sa akin personal ko na itong opinion, ang rebat parang kinansel mo lang yung round niya. Pero kahit cancel mo yung round niya, kailangan mo talagang i-present yung rounds mo na talagang mas malakas. Kasi kung maganda yung rebat mo, pero yung rounds mo nadala parang tahi lang, wala din eh. Diba? Eh parang, mas pipiliin ko na yung maganda yung rounds kahit na-cancel mo kasi naman sa rounds mo, parang keme-keme lang, tapos maliit pa. So, yun lang yan. Yun din yung problema ko kay Invictus na pag gagawa siya ng round, napakaliit lang. So, hopefully gawin niya yung ginawa niya doon sa may Kumu na napakaganda. So, J Black versus Slack 1, pwede kong piliin si J Black kasi masyadong define yung estilo ni J Black. Hopefully, hindi lang siya magpakita ng mga pa-victim mentality katulad na ginawa niya dati. Pero sa tingin ko kasi laban niya kay GL, ang ganda ng performance ni J Black. Yung part na yun, parang hindi pa 100%. Kung hindi pa yung 100%, hindi pa siya nagsipag doon sa battle na yun, gano'n na yung kalabasan. So sa tingin ko, mas malakas yung papakita. So J Black versus Slack 1, panalo na si J Black. So, pwede at the end of the day, sa mga tropa pa, isama doon. So, gano'n pa man, Jonas versus Bruce. So, sa pakikisama nga, siguro ibibigay ko kay Jonas dahil sa tingin ko magaling makisama si Jonas. So, hindi, bibigay ko kay Jonas yung laban kasi pakaramdam ko yung mga style na ginagawa ni Bruce pang-asaran. So, pang-asaran, pagdating sa asaran, sa tingin ko, mas malakas, mas effective si Jonas. Alam ko kung ano na yung magiging yung tatamaan. Even though nagtatry si Bruce magawa ng mga multis, mag-adjust, but minsan talaga, pag hindi talaga
bagay sa style mo. Hindi rin talaga eh. So, pakaramdam ko ma-edge siya ni Jonas dahil lalait-laitin lang siya. At alam ko yung style na panlalait ni Fruz eh. Magaling, parang hindi pang laban na pangpatayan yung ginagawa ni Cruz. Yung parang pang-asaran lang, malakas mong asar talaga si Cruz, pero pag-asaran yung pag-uusapan, malakas mong asar din talaga si Jonas. Eh. So tingin ko bibigay ko kay Jonas yung laban. Dahil lang, siguro may edge niya lang si Cruz. Kasi pareha sila malakas mong asar, mas malakas na makasar si Jonas. Pero pa man guys, hopefully nagustuhan niyo yan, yun lang yung pwede kong ibigay. At kung may comment kayo at meron kayong violent reaction, comment nyo lang guys. At kung may masabi naman ako hindi maganda, kami bahala mag kita-kita tayong lahat guys and hopefully magkita tayo sa flip top, Belta Balenta. Well, plan motive nga pa na good for